Pilipinas, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Pikon na. Si Pangulong Bongbong Marcos sa mga nangyayari dyan sa Senado. Alan Peter Cayetano, napakakapal ng mukha mo. Sinasayang mo yung kaban ng bayan, hindi kayo nagsesesyon dyan dahil binoboykot ninyo yung plenary sessions. 25 million pesos every single day ang nawawala sa kaban ng bayan dahil sa kalokohan ninyo, sa personal interest ninyo. Hindi nyo na inisip yung taong bayan na nawawalan, yung taong bayan na hindi nakikinabang sa mga batas na supposedly ipinapasa ninyo. Deadma pa rin kayo para protektahan lang itong si Sara Duterte. Si Presidente Marcos nagsalita na, talagang hindi niya na makatiis ito eh. Bagamat walang authority ang Presidente dyan sa Senado, pero, teka lang, bagamat wala siyang authority dyan, Presidente pa rin siya. Yes, independent supposedly ang Kongreso, pero may presidente pa rin tayo. Makinig ka naman, Alan Peter Cayetano, at sa mga senador mong tuta, Loren Legarda, magkapatid na Villar, wala ka nang aasahan kay Robin Padilla, kay Marcoleta, wala ka nang aasahan dyan, kay Bato definitely hindi, kay Jinggoy definitely hindi. Makinig kayo sa sinasabi ng Pangulo, presidente na yan. Kahiyahiya na po ang Pilipinas. Dahil sa ginagawa niyo mga damuhong senador kayo. Nagsalita ang presidente, tinanong siya ng media, no? Kasi ilang araw na yan, ka-coffee. Last Wednesday. Diba? Nagkaroon ng walkoutan dyan. Monday supposedly may plenary. Tuesday supposedly may plenary. Mamaya may plenary Wednesday. Pag hindi na naman nangyari yan, wala na. Sobra-sobra ng paglabag sa konstitusyon yan. Bawal nga yan, nakalagay sa konstitusyon eh. Pero makakapal ang mukha nitong mga senador na ito. Pakinggan natin yung sinasabi ng presidente. Session ng Senado, hindi malinaw kung President, dalawang araw na pang walang session ng Senado, hindi malinaw kung magsesession sila before the adjourned CNDA. Your thoughts on the Senate impasse and what would you like to tell the senators? Get back to work. Because it's important, dami natin kailangan gawin. Look, we had a meeting sa Uplift Committee. And marami tayong kailangan magawa sa mga batas. Like you were thinking, baka magka-supplement ng budget, baka mag-amentahan namin ang mga batas. Ito ay kailangan para makapagbigay tayo ng tulong sa taong bayan dahil nasa oil crisis. Kung walang session, hindi ko lang maintindihan dahil ang pagkaintindi ko is that ang rules, congressman naman ako, nagsinagin din ako. Ang rules dyan, bago ka mag-cancel ng session, you have to inform the other house 3 days before you cancel the session. And there has to be a very good reason for canceling the session. I don't think na ihahatid mo ang isang senador para pupunta kung saan siya pupunta. Hindi yata sapat na dahilan niyan para i-cancel ang isang session. Isang session lang yun. Ngayon, kansilado na naman ang isang session. Hindi ko na maintindihan kung paano sila magtatrabaho kung ganito. Ang House of Representatives kayo ay nagkakata kung paano ba, nagbago na ba yung rules? Bago na ba yung mga... Okay. Medyo mahaba ito. Thank you, Sir Yayam, sa video niya, no? First, sabi ng presidente, get back to work. Hindi na nga kayo nag-inform sa House of Representatives na magka-cancel kayo. Yung sinasabi din natin ng presidente, kasi isang reason nila kung bakit hindi sila nag-conduct ng session dyan, ihahatid nila si Jinggoy Estrada. Saan nyo ihahatid dyan sa kulungan? Kayo ba yung mga pulis na, mga CIDG na ba kayo, NBI na ba kayo? At kailangan nyo pang ihatid si Jinggoy Estrada dyan sa kulungan? Yes, sumama kayo sa press conference. Pero, valid reason ba yan? Mabigat ba yan ang dahilan para hindi kayo mag-conduct ng session? Nakakahiya. Sinasabi ng presidente, pag-usapan natin itong uplift. Ano itong uplift, ka-coffee? Yan po yung komite na tutugon doon sa negative impact nitong gulo dyan sa Middle East. Paano mo pag-uusapan? Lahat wala. Ng majority, ang nandiyan lang, mga minority senators. Walang quorum. Paano mo pag-uusapan yan? Natinggan na lahat ng batas na dapat ipinapasa nila para makatulong sana sa kababayan natin. Again, yung sinasabi ko pa sa inyo, ang laking pera na nang nawawala sa kaban ng bayan. Dahil every single day, 25 million pesos ang ginagastos ng Senado. Tapos itong damuhong Alan Peter Cayetano, ayaw pa rin mag-resign. Naninindigan pa rin siya sa kalokohan niya. Sir, ma'am, ano ba? Tawag natin dyan. Ikaw ang Senate President.
Command responsibility mo yan. Ang gulo sa Senado, kapalpakan mo yan. Pero ang tigas sa mukha, oh. Ayaw pa rin mag-resign, oh. Sinusuka na siya ng mga kasamahan niya, oh. Ngayon ka lang nakakita na 11 senador, pinapag-resign siya. Kasamahan niya mismo yan dyan, ha. Kaklase niya mismo yan, sinusuka siya. Mag-resign ka na. Sabi sa headline ng Inquirer, Cayetano-led Senate, no show, disgusting, selfish, sabi po ni Lacson. Kung may matindi pa nga sa disgusting at selfish, eh. Deserve ng grupo nito ni Cayetano, eh. No show. No show. Nang una, no show din, pero pinatayan nila ng aircon, pinatayan nila ng wifi. Senator Panfilo Lacson on Wednesday called Senate President Alan Peter Cayetano, and I quote, kasuklam-suklam, end of quote. Biruin mo, dinescribe ka na kasuklam-suklam. Sa English, disgusting. Kasuklam-suklam ka. And selfish for leading the majority black Senate's regular sessions boycott. Magtataka ka rin naman sa mga ibang senador na miyembro ni Cayetano, matatalino naman kayo, may mga isip naman kayo. Alam nyo na mali yung ginagawa ni Cayetano, sige, sunod-sunuran pa rin kayo. Si Loren Legarda, matalino naman yan, broadcast journalist yan. Si Pia Cayetano, matalino naman yan, abogado yan. Si Marcoleta, wala ka nang aasahan dyan dahil tuta ng mga Duterte yan. Si Robin, maiintindihan mo pa kasi tuta rin ng mga Duterte yan at Bopols. Diba? Si Jinggoy nakakulong. Si Bato de la Rosa, wala. Ang magkapatid na Villar, matalino naman kayo. Diba? Si Camille at Simar, kahit pa paano maiisip naman yan. Si Joel Villanueva, makadiyos ka. Diba? Supposedly, sa inyo manggagaling dapat si Chis Escudero. Sa inyo dapat manggagaling yan eh. Ayaw nyong lumipas sa minority, wag. Pero umattend kayo ng sesyon. Walang quorum because of your absence. Hindi lang si Cayetano ang kasuklam-suklam dyan, maging mga miyembro ng majority senators. Kayo din po ay disgusting at selfish. As described by Alan Peter Lacson. Sabi ni Lacson, try finding a Senate President who is himself spearheading a boycott of the regular session that he is supposed to preside over. Isn't that disgusting? Correct. Siya ang presiding officer eh. Supposedly. Siya magko-control dyan. Siya magtitimon ng sesyon dyan sa Senado pero siya wala, absent. He claimed that the only reason for the Cayetano-led absence is, and I quote again, to preserve his position, to preserve his Senate presidency, nothing more. Tumpak. 1,000,000%. Bakit ayaw ni Cayetano na mag-conduct ng sesyon? Kasi papalitan siya kapag nag-conduct ng sesyon. Kapag nagkaroon po ng quorum, magbobotohan dyan, matatanggal siya. Kung tututuhanin ng mga majority senators, nitong dalawang majority senators, nalilipat sila sa minority. May chance din naman kasi na mag-back out yan. Maduwag, di ba? Pero, kung magkakaroon ng session, magkakaroon ng chance na mapalitan si Cayetano. Kaya ayaw niya magkaroon ng session. Hinijack niya yung buong Senado. Kasi kung wala siya, walang quorum. Ano yun? Nasa isip ko, kaladkarin nyo na lang yan eh. Di ba? Kayong mga minority senators, yung magkakapatid na Tulfo, pasukin nyo kung nasaan yan kasi nagla-live pa nga yan dyan eh. Kaladkarin nyo yan palabas, papasok ng plenary session. At pilitin nyo mag-preside siya dyan ng session. Kasi kawawang taong bayan. Ano yun? Hihinto tayo dahil sa isang kasuklam-suklam na Senate President. Hihinto ang Pilipinas, hihinto ang paggawa ng mga batas, hihinto ang serbisyo ng gobyerno dahil sa kasuklam-suklam na Senate President. Hindi naman po tama yan. Pinoprotektahan niya lang yung kanyang posisyon eh. Yung Senate presidency. Kasi pag naagaw din sa kanya yan, yung impeachment ni Sara Duterte, uusad na maganda. Pinoprotektahan niya pa rin din si Sara. Kailangan niyang protektahan ang kanyang posisyon kasi hanggat siya ang Senate President yan, mapoprotektahan niya si Sara Duterte. And vice versa. Kapag natanggal sa kanyang posisyon, si Sara Duterte malilitis. Kasi kung hindi sila magsasesyon dyan, paano magkakaroon ng impeachment trial? Bagamat na-convene na ang impeachment court, walang trial na magaganap. Walang quorum eh. Hindi mapag-uusapan ng ebidensya, hindi maipapakita sa tao ang mga bank records, ang mga transactions, etc. Walang quorum. Hinijack ni Cayetano ang Senado. Sabi pa sa kanya, speak in plenary, not in Facebook Live. Correct.
Ginag-session sa Facebook Live. Ano ka, vlogger yan? Vlogger ka, te? He also hit Cayetano for raising issues through Facebook Live instead of bringing them to the Senate floor. Where have you ever seen a Senate president deliver a privileged speech on Facebook instead of in the plenary hall? The ones questioning him there are his trolls. Deliver your speech in the plenary so you can be properly interpolated. Sabi po ni Lacson, may punto. Bakit ka naduduwag? Duwag ka eh. Bakit ka duwag humarap sa mga minority dyan sa plenaryo? Bakit dinadaan mo sa Facebook? Ano yun? May plenaryo naman kayo. Ibig sabihin, takot kang ma-interpolate. Takot kang mabasag. Takot kang matanong. Sa bagay, kapag ikaw ay nag-Facebook Live, control mo yan. One way yung pagbibigay mo ng impormasyon and you do not accept questions. Walang interpolation na nagaganap. Oh, anong sasagot nyo dyan? Yung mga DDS, tuwan-tuwa pa, walang sesyon eh. Siyempre, hindi magkakaroon ng impeachment trial eh. Hindi ninyo iniisip, marami ang apektado dahil hindi nagkakaroon ng sesyon. He added that Cayetano as the Senate President has to set a good example. Sabi ni Lacson, Senator Alan has been our colleague for a long time. We have known him for a long time and he is good at debating. So he should face us there and deliver his speech there so we can debate with him. Not on Facebook. He is always on Facebook. Sabi po ni Lacson kasi vlogger nga ni. Ilang araw nang walang sesyon na nagaganap dyan. Di ba? Dahil sa kalokohan ito ni Alan Peter Cayetano at ng majority senators. Actually, hindi na nga majority kasi wala na yung dalawa eh. Wala na si Bato, wala na si Jinko. 11-11 na nga yan eh. Yung mga 10 tuta niya, ewan ko ba, wala rin sa tamang pag-iisip. Ayaw na ayaw pa rin. Ay nako, ka-coffee. Sana mamaya magkaroon na po ng session. Miyerkules, last day ngayon. Kapag hindi nagkaroon ng session ngayon, kailan na naman yan? Next week na naman, sa Lunes na naman yan. Wala na, yung July 4 na supposedly impeachment trial proper, mauurong at mauurong, walang mangyayari. Diba? Lugi ang taong bayan sa ginagawa nitong majority senators na yan. Mag-resign ka na, Cayetano. Wala kang karapatan na humawak ng pwesto kung ganyan kababoy ang ugali mo. Cayetano, resign now. Comment nyo dyan sa comment section. Hashtagan nyo na, Cayetano resign. Pero makapala mukha eh, kahit ano sabihin ng taong bayan, ayaw talaga eh. Anyway, sige. Mawawala din yan, hindi yan forever ng judge si Cayetano. Tatawanan natin yan kapag natanggal na yan dyan. Komento ang inyong opinion, reaction dyan sa comment section nang mabasa po ni Cayetano at ng iba natin mga ka-coffee. Mga nasa Facebook, please like and follow, comment, Cayetano resign. Comment nyo po dyan, hashtag Cayetano resign para mag-resign na yung damuhong yan. Nasa YouTube, subscribe na po kayo. TikTok, subscribe na po kayo. I'll see you next video. Bye-bye.